Sabi mo nga sa katabi mo, Happy New Year, Blessed New Year. Ayan, so masaya po kami na nandito po kayo ngayon. Masaya po tayo na bago po tayo mag-New Year, di ba, nag-gather po tayo dito sa church nang nag-worship po para kay Lord. And sino dito makakapag-testify, itataas ang kamay, di ba, na naging mabuti ang Diyos sa kanya? Taas. Nag-provide si Lord sa kanya. Ilang beses siyang pinagaling ni Lord ngayong taon. Ilang beses siyang binigyan ng mga pagpapala. Amen? Amen. Di ba? Kaya ngayon napaka-thankful po natin kasi ayun nga. So tapos na yung 2024 mamaya and another chapter na naman ng ating buhay. Okay? Kaya ngayon ang pag-aaralan natin, hindi ito hindi ito pang-kontra sa preaching ni Kuya J. Ayan. So another variety. Ayan, okay? Kaya ang title ng message natin, kung yung kay Kuya J, The God That Never Changes or Unchangeable God. Tayo, The God That Changes Life. Ayan, so medyo pang lito muna, The God That Changes, pero life. Ayan, so ang Diyos na nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng bagong buhay. Kaya Happy New Year, Happy New Life. Ayan. So, pakisabi nga sa katabi mo, Happy New Year, Happy New Life. Ayan. At kahit hindi tayo magsalita ngayon, isa-isa, di ba? Totoo naman talaga na sa buhay natin, tayo po ay naghahangad ng talagang bagong buhay sa Panginoon. Ngayong, di ba, mag 2025, nagka-countdown na tayo kasi alam natin, di ba, na si Lord, meron siyang gagawing bago sa mga buhay natin. And ngayon nga, uso, di ba, ngayon yung mga pagtalon, di ba, may mga makikita kayo sa Facebook o sa mga pangangaral ng Bible na ngayon nga daw panahon na to yung mga pagtalon with faith, di ba, sa year 2025. Ang daming mga prophecy patungkol diyan, ang daming mga sinasabi kung ano yung mga mangyayari nga daw sa 2025. Pero ang totoo naman talaga, di ba, hindi tayo kagaya ng Diyos na omniscient, na alam natin ang lahat ng bagay. Kung totoosin talaga, clueless pa rin tayo kung ano mangyayari, di ba? Sino dito sa inyo alam ang mangyayari magmula January 1, 2025 hanggang December 31 ulit, 2025? Wala naman talaga, di ba? Meron lang tayong mga goals, meron tayong mga plano na gusto na tuparin sa year 2025, pero none of us, di ba, can really know kung ano talaga yung mangyayari. Kaya tayo, magja-jump tayo sa pananampalataya, di ba? Magwa-walk tayo sa pananampalataya, knowing na habang ine-enter natin yung 2025 na yon, si Lord ang bahala sa atin. And some of us, di ba, ay dumating na ngayon, di ba, sa punto ng buhay natin na ending na ng chapter natin, ng chapter na ito ng buhay natin. Kasi next year, may another chapter na naman tayo. Diba? Hindi natin alam dito kung sino next year ang mapapromote, sino next year ang ikakasal, sino next year ang gagraduate, sino next year, diba, ang pupunta sa ibang bansa, sino next year ang magaganito, magaganyan, diba, magpapastor, sino next year ang kasama mo pa ngayon, pero next year hindi na pala. Diba? Kaya we never know. Kaya hanggat maaari, diba, tayo, kung ano man yung binibigay ng Panginoon sa atin na moment, opportunity, enjoyin lang natin. Amen? At ngayon nga, mag-New Year, uso nga ang New Year's resolution. And unang-una daw dyan, yung pagda-diet, di ba? Magbabawas ng timbang para sa iba. Mag-exercise na daw sila, magdi-drink ng more water, magko-quit ng smoking, di ba? Si Gab, matagal na niya pong hindi ginagawa yun. At hindi niya talaga ginawa. Ayan, so, ayun nga, yung di ba, matulog ng maaga. So, isa lang yan sa mga New Year's resolution ng mga tao. Pero ako, hindi ko naman nga, dati, kinokontra ko pa yan, yung New Year's resolution, kasi nga, hindi daw biblical yan. Pero ako naman, hindi ako KJ para sa mga taong gustong ma-achieve yan, di ba? Tsaka, naniniwala pa rin dyan. Ang mahalaga lang, kapag ikaw kasi nag-New Year's resolution ka, dapat kasama mo si Lord para matupad yung New Year's resolution na yon. Yun lang yun. Wala tayong mahabang usapan doon, di ba? Whether it is biblical or hindi, di ba? Kung gusto ng tao magbago, hayaan mo siya. Di ba? Makisabay ka sa pananampalataya niya at wag mo na lang siyang kontrahin. Amen? Amen. And ang verse natin ngayon for tonight ay
Philippians 3 verse 10. Basahin nga natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. Kung tayo nga po, gagayahin natin si Apostle Paul, dapat daw yan ang gayahin natin. Yung kanyang kagustuhan na makilala po ang Panginoon. Lalong-lalo na ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Kasi alam nyo po, kapag nalaman nyo pala yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang daming pwedeng mangyari. Endless possibilities yung mga pwedeng mangyari sa buhay natin. Kasi pag sinabing power of His resurrection, parang yun yung sinasabi sa Acts 1:8, yung Holy Spirit's power doon. Yung kumbaga power that raised Jesus Christ from the dead, yun daw yung power na yun. Yung Philippians 3:10 na yan, ang ibig sabihin din yan, sa original word, dunamis din daw. Ang equivalent niyan. Kaya sabihin nyo nga, dunamis. And ito yung kailangan natin, di ba, in order na ma-enter yung 2025 ng merong bagong buhay at bagong ikaw. Ayan. So, kung sino man dito, ang mga nagnanais na itong year 2025, mag-i-improve ako, magbabago ako, di ba? Sa YA Christmas Fellowship nga namin, yun ang mga tinanong namin, di ba? Tinanong natin sa kanila kung ano yung mga gusto nilang ika-mature, ika-grow sa mga personal na buhay nila. And ang dami nilang sagot nung time na yon. Sa mga youth din pala, di ba? May mga goals kayong sinulat. And itong mensahe na to, tutulungan tayo nito para maging achievable yung mga goals natin. And syempre, hindi lang yung pangangaral na to, kundi yung Holy Spirit nga na tutulong sa atin. Nung mga nakaraan lang, parang itong December nga kasi, di ba, we admit na sobrang busy natin. And kung tayo, kumbaga parang aaminin natin sa Panginoon, talagang masasabi na nagkaroon tayo ng mga less time with the Lord and less time with prayer. Di ba? Na oo, andyan kayo, may mga ginaganapan kayo sa Panginoon, pero minsan nakakaligtaan talaga natin na magbabad sa presensya ng Panginoon. Kaya, di ba, itong buwan, kumbaga naiintindihan ko naman at nauunawaan ko naman yung mga yon. Pero kasi in my case, na 35 years old na ako, napag-aralan ko na lahat ng yon. Sa amin ni Ate Mer, sa ulo na namin lahat ng yon. Na pag December, may mga umiinit ang ulo. Pag December, merong mga aberyang nangyayari. Diba? Kasi kulang sa prayer ang isang individual. Ngayon, nung mga nagpe-pray ako, talagang ang nire-remind sa akin ng Panginoon kasi hanggat hindi pa natututunan ng mga Kristiyano na ang tanging kailangang baon nila magmula January hanggang December ay yung dunamis o yung Holy Spirit, hindi magbabago ang buhay nila. Kaya nakakatuwa kasi praise God, na-achieve ko yung yung plano ko na December 24, 2024 kasi yearly yun eh. Kapag nag-start na yan December 16 hanggang 31, ano na yan? Tanongin nyo si Ate Mer, may mga pagkakataon nagbe-breakdown ako. Minsan umiinit ulo ko, pag may nang asar sa akin, patola rin ako, pumapatol talaga ako. Kaya ang ginol ko ngayon 2024, kapag may nang asar sa akin, hindi ko papatulan. Pag may nakakapikon na pangyayari, magbabaguhin ko yung sarili ko. Talagang magpapapuspos ako sa banal na spirito. And praise God kasi hanggang mamaya I claim, 'di ba, na talagang may iwasan kong uminit ang ulo, 'di ba? Kahit may mga bagay-bagay. Minsan kasi yung mga Christmas hassles na yan, holiday hassles, 'di ba? Minsan yan ang nagpapawala ng mga Kristiyanong attribute and attitude natin. 'Di ba? Kaya naman dapat, yun nga, ipaalala natin, 'di ba? Napaalalahanan ako ng Panginoon na ang secret pa rin ay ang Holy Spirit. Magpapuspos tayo sa banal na spirito. Nakikinig si Pastora Mer kanina ng preaching ng isang pastor, si Jay Jan. Ang sinasabi niya doon, the reason why maraming mga hindi pa rin Christian today, bakit daw marami pa rin hindi Christian today? Una, hindi pa sila nakakakilala kay Christ, tsaka hindi pa nila nakikilala hindi pa nila nakikilala yung Christian na papakilala sa kanila sa Panginoon. Pangalawa, nakakilala na sila ng Christian. Gets nyo? So, nakakilala sila ng Christian na ma-attitude,
Christian na peke, Christian na jape, Christian na fake news, 'di ba? So kaya may mga tao na hindi pa rin Christian. And yung short lang na message na 'yon, 'di ba? It reminds us na pag naging Christian tayo, ayusin talaga natin, totohanin natin, magpapuspos tayo sa banal na spirito, 'di ba? At magpatulong tayo sa Diyos. Nang sa gayon, 'di ba? Ang lagay natin, ang sitwasyon natin, tayo yung makaka-help sa other people that they may be Christian, 'di ba? That they will become Christian. Hindi tayo yung magiging hinder para maging Christian sila. So dalawa 'yon ha. Ikaw ba ay nakaka-help para sa ibang mga taon na maging Christian sila, o ikaw ba ay nagiging hinder para maging Christian sila? I pray, di ba, na bawat isa sa atin, tayo ay maging help para maging Christian sila. Amen? Sasabihin mo sa katabi mo, ikaw ay help. Kaya naman, pag-aaralan natin dito ngayon, yung God's power to change life. God's power can change your life. So, halimbawa, aminado ka naman na gusto mo pang i-improve yung sarili mo. Pero tayong lahat talaga, we need to admit, kailangan humble tayo na ina-admit na hindi pa tayo tapos. We are under construction. Di ba? Na tayo, project tayo ng Panginoon na finish niya pa. Wala pang perfect. Yung katabi mo, tingnan mo yan, hindi pa yan perfect. Minsan mukha lang, pero hindi pa yan perfect. May mga nakatago, may mga hindi hayag, 'di ba? Pero hindi pa 'yan perfect, 'di ba? Kaya naman tayo ngayon mamaya, 'di ba, pag nag-pray tayo, aminin natin sa Panginoon na meron pa tayong kailangang i-improve. Meron pa tayong kailangang baguhin sa buhay natin. Amen. Nagkakasundo ba tayo? Amen. Kasi kagaya ko, yearly pinagpe-pray ko na gawin akong better pastor ng Panginoon. Gawin akong better husband, gawin akong better anak, 'di ba? Better ngayon, better uncle na, 'di ba? Better citizen of the Philippines, 'di ba? Better humankind of the world, 'di ba? Better tao of the universe. 'Di ba? Kaya naman dapat tayo nag-a-aspire tayo na maging better and better pa each day tsaka each year, okay? Kaya sabi nga dito, alam mo ba, did you know that God is in the life-changing business? Si Lord talagang hustler siya, expert siya, master siya sa pagbabago ng buhay. Sabi, He will take that which is broken and fix it, and He will take that which is bent and straighten it out. Sabi, kukunin niya lahat ng mga shattered and put it back together. Sabi, God is in the life-changing business. Bakit natin nasabi? Kasi throughout the Bible, magmula Genesis hanggang Revelation, makikita nyo tong mga tao na to. Next natin. Yung mga Old Testament, New Testament saints, Bible characters, na lahat binago ng Panginoon. Diba? Na dating duduwag-duwag, binago ng Panginoon. Naging matapang. Dating sinungaling, binago ng Panginoon. Naging makatotohanan na. Dating mandaraya, Jacob, diba? Naging Prince of Israel. Laging si Lord, lagi siyang nagbabago ng buhay. Napaka-imposible na dumating si Lord sa isang buhay, tapos hindi na bago yung buhay na yon. Lagi niyang binabago. Parang for example, kunwari, si Lord, dumating siya sa isang kwarto, imposible na hindi niya i-repair, i-restore, linisin yon. Diba? Every time na pumupunta siya sa kwarto, sa nasyon, sa school, sa trabaho, at sa kung sino mang tao, binabago niya yung tao na yon. Amen? Pastor, paano si Judas? Ang naman nun, tawag doon, pahayag doon, kasi si Judas, hindi talaga siya na born again ever since. So, gumawa lang siya ng miracles, pero hindi naging totoo sa kanya yung relationship kay Lord. Kaya, minsan may mga ganon, di ba? Pero, yun nga, sabi, the truth is, people go to seminars and conferences looking for a painless way by which their lives can be sapped and changed by instant self-discipline. Sabi, people join health clubs, di ba, with high hopes and expectations, but their enthusiasm runs dry after about 2 weeks, di ba? Ayan yung, for example, magmula 2025, mag-gym na ako, mag-workout na ako, o kaya magda-diet na ako, di ba? Pag after doon ng 2 weeks, mawawala na yung enthusiasm na yon. Sabi, people read self-help books, yet they often find no help at all. Minsan may mga nagbabasa pa nga, 'di ba, ng mga self-help, 'di ba? Lalo yung kay sino yung yung nauso ngayon, yung Ipon Diary, si ba 'yon? Yung Chinkitan, 'di ba? Yung may mga nagbabasa pa noon na
paano mag-ipon, di ba? Kasi magsisimula daw sila mag-ipon, di ba? Sa 2024, ang dulo, walang naipon, di ba? Minsan, may mga self-help tayo na binabasa, pero at the end of the day, hindi epektibo. Bakit? Kasi, pero sabi, the good news is, God has the power to change your life. Kung yung mga iba pumalya, kung yung ibang mga tip pumalya, kung yung ibang mga advice pumalya, si Lord hindi pumapalya. Amen? Lagi siyang victorious kung magbago. Totoo talaga. Amen? Amen. Sabi, the word power occurs 101 times in the New Testament. It is used to describe the most powerful source in the universe. Ano yon? God's power. Sabi, it is God's power that caused the blind to see. It is God's power that made the lame to walk. Diba? Nagbabago. It is God's power that healed the lepers and made them clean. It is God's power that resurrected Jesus from the dead. It is God's power that can take us and transform us into the people God wants us to be. Sabi, it is God's power that can change lives. Amen? Kaya nga alam niyo ako, kung ako, halimbawa pastor, tapos first year pa lang ng pagpapastor ko, hindi ko na alam yan, na ang Diyos nagbabago ng buhay. Matagal na akong sumuko. Pero dahil lagi akong nare-remind, di ba, pag nagbabasa ako ng Bible, pag nananalangin ako, yung asawa ko, lagi akong nire-remind na God changes people, di ba? Ang Diyos ang nagbabago sa tao, hindi tayo, hindi ako sumuko. Di ba? Nandito pa rin ako. Bakit? Kasi nalalaman ko, alam ko na ang magbabago pa rin ng tao sa dulo, walang iba kundi ang Diyos. Hindi ikaw, kahit anumang pilit mo. Di ba? Kaya nga kahapon, meron akong ka-sharing time. Ang ganda nung sharing time namin kasi umabot sa palaliman, mga seryosong bagay. Sabi niya, may mga sinabi siya. Tapos ako naman, sabi ko, with all my wisdom, with all my experiences, napasagot ako. Sabi ko, alam mo, gano'n naman talaga eh. Parang minsan kagaya ako ni Solomon, na ang dami kong iniisip na misteryo ng buhay. Sabi ko, sa pag-ibig, sa buhay, di ba, may mga misteryo. Di ba? Ang isang sample nga niyan, kung sino pa yung pinupush mo, siyang mga nagbe-break. Kung sino yung pinipigilan mo, silang yung nagkakatuluyan. Di ba? Parang ganon. Ganon yung mga misteryo ng buhay sa akin. Na which is, ang conclusion ko doon, hindi ko kasi pwedeng ipilit yung mga bagay-bagay. Di ba? Kung sino yung mapera, kung sino yung may di ba? Yung, kumbaga parang, yung may kaya na magsettle, magpakasal, sila pa yung umaayaw. Di ba? Kung sino yung walang pera, walang trabaho, sila ang push na push. Di ba? Sa mga relasyon. Di ba? Kaya, ako, minsan iniisip ko, oo nga no, that's the mystery of life. 'Di ba? Kaya ganon, may may tsumamba lang, 'di ba? Si Jilly at Paul, 'di ba? Na sila talaga yung nagkatuluyan, 'di ba? Na yung parang ganon. Kaya 'yun, minsan may mga ba't ba tayo napunta doon? Hindi kasi yun nga, again, hindi tayo ang magbabago ng buhay, 'di ba? Kundi ang Diyos. Commercial lang yan. Sabi, it is God's power that can change lives. Okay? Sabi, the Greek word power in the New Testament is dunamis. It is the word from which we get our word dynamite. Sabi, it is powerful, it is explosive. Sabi nyo, explosive. Ayan, it is life-changing. Sabi, Paul wanted to know this power, when he wrote, that I may know Him and the power of His resurrection. Ito, matindi to kasi kabaliktaran to ng dunamis na alam natin sa mundo, dynamite. Na pag yung dinamita, di ba? Pag sumabog yon, pag nag-explode, ano mangyayari? Sabog. Di ba? Talagang boom. Di ba? Yung parang ang gulo. Di ba? Pero iba ang dinamita ng Diyos, ang dunamis. Pag sumabog yon sa buhay mo, hindi ka magiging magulo. Sa halip, aayos pa ang buhay mo. Amen? Aayos ang buhay. Talaga namang gaganda ang buhay. Kaya I pray, di ba, na tayo ay masabugan din ito. Di ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, sana masabugan ka ng God's power. Yan. Yan. Ibig sabihin nga nun, iba yon, yung God's power. Di ba? na sinasabi dito. Kasi, yun nga, nagbabago ng buhay. Yes, sabi nga, the same power that raised Jesus Christ from the dead 2,000 years ago is available to us right now
to transform us. Sabi, to take our weaknesses and turn them into strength. Kaya naman, ano yung tatlo? Tatlo lang yung ibabahagi ko po sa inyo dito. What can God's power do? Okay, number 1, ito na. Ibaon natin sa New Year natin. 1, 2, 3, go. God's power can cancel your past. Ito na nga po yung good news natin, di ba? Dito pa lang mapapapraise God ka. Bakit? Kasi ang kapangyarihan ng Diyos, it can cancel your past. Di ba? Sino sa inyo dito ang aamin? Minsan, kahit kakaunti, di ba? O marami. Minsan talaga may mga regret tayo sa buhay. Meron tayong mga pinagsisisihan, mga wrong choices, wrong decisions na nagawa. Tapos ngayon, parang ang wish mo lang, sana hindi ko na lang ginawa yon, sana hindi ko na lang to nasabi, sana hindi ko na lang to pinursu. Diba? Pero, ang kagandahan nga, na may babao natin sa New Year, God's power can cancel your past. Oh, amen? Diba? Kasi alam nyo, minsan nga, yung parang ang galing lang nung analogy ni Ate Mer nung nakaraan. Kasi, meron siyang tinuro sa Youth NYA na hindi niya tinuro sa adult. Naintindihan niyo yung, naalala niyo yung tinuro ni Ate Mer dito nung, basta itong December, di ba? Yung parang mga bagay-bagay para hindi ka magkaroon ng regret sa dulo. Naalala niyo yun? Tinuro yun ni Ate Mer sa youth lang tsaka YA. Kasi may pagkakataon pa kayo. Di ba? Na ayusin, na i-improve. Ngayon, hindi niya yung tinuro sa adult. Bakit? Kasi pag tinuro niya yun, di ba? Bibigyan niya lang ng ikakasisi yung mga adult. 'Di ba? Nagawa na nilang lahat ng 'yun. 'Di ba? Parang mga ganon, 'di ba? Pero dito, 'di ba, pinapaalala sa atin ng Panginoon that God can cancel our past. 'Di ba? Na kung meron ka mang mga nangyari sa sa buhay mo na parang feeling mo pangit, hindi maganda, pero God's power can cancel your past. Sabi nga God's power is powerful enough to cancel our past. Our failures, mistakes, sin, and regrets. Kaya nagpapatinggi ako nung nabasa ko to Sabi, when I say cancel, I am not talking about denying the past na parang hindi nangyari as if it never happened. But what I am saying is that with God's power, you do not need to be chained to that stuff. Sabi, you are given a second chance. Kaya nga diba may nabuo na love is sweeter the second time around. Kasi ang ibig sabihin nun, second chance. And bakit daw mas matamis yon? Kasi bakit? May nangyari na, may nangyaring pagkakamali, may nangyaring nagkasakitan, pero naituloy pa rin. Diba? Sila pa rin sa dulo. Kesa yung ang perfect, walang nangyari, anong ikakaano mo dun? Diba? Pero dito ako natatouch. Bakit? Kasi ganun din tayo sa buhay natin Wala naman dito tayo inosente nung baby, hanggang ngayon inosente. Tama? Amen? Si Ella, mukhang inosente, pero sabi nga ni Rachel, nagpapakilala daw. Pero yun nga, di ba? Hindi sinabing nagpapakilala na, yung ang cute-cute. Di ba? Parang, kumbaga parang, yung makikita mo na, may, alam niyo, naiintindihan nyo, yung parang, in the long run, sa buhay mo, may nagagawa ka talagang mali. Nung grade 1 ka, di ba? Nasuntok mo yung katabi mo. Grade 2 natusok mo ng ballpen yung teacher mo. 'Di ba? Minsan may mga ganun-ganun talaga, 'di ba? Nagkamali ka sa ganitong bagay, pero ang galing, praise God, 'di ba? Kasi kung usapang Diyos, usapang kapangyarihan ni Lord, God can cancel your past. 'Di ba? Na again, hindi dinideny lang, 'di ba? Na parang wala kang ginawa, kundi sa ginawa mo, 'di ba? Sa kabila ng ginawa mo, God can cancel your past. Amen? Di ba? Kaya ang ganda ng mga kanta natin, kahit hindi karapat-dapat. Di ba? Yung sukdulang biyaya, sukdulan talaga Di ba? Kaya ang ganda ng title, sukdulang biyaya. Noon, kinikriticize pa yan. Yung sukdulang biyaya. Ba't naman sukdulang biyaya? May term ba talagang sukdulan na yan? Pero nung pinag-aralan talaga nila yung Bible, how deep yung grace ng Panginoon, gaano kalalim, talaga, napa-approve na sila, oo nga, sukdulan nga. Di ba? Kasi pag sinabing sukdulan, di ba, yung parang antindi. Matindi, hindi mo ma-imagine, hindi mo ma-describe, hindi mo masukat. Di ba? Pero ganun talaga Ganun ang Diyos, na kahit anumang ginawa mo, God can cancel your past. Di ba? And sabi nga dyan, next naman, sabi,
Ayun, sino sa inyo ang naka-experience na ng ganyan? Yung bumili daw kayo ng pintura sa mall, pagkakita mo dun sa pintura sa mall, ang ganda-ganda. Di ba? Kasi puno ng ilaw. Di ba? Yung talagang tatapatan yung kitang-kita mo yung totoong itsura. Ngayon, nung in-apply mo na sa bahay, dahil ang ilaw mo yung yung LED lang na iindap-indap pa, parang nung in-apply mo, ba't ganun ang pangit, hindi maganda? Parang sa'yo, kung pwede lang na baguhin lahat, i-undo lahat. Di ba? Minsan ganun din daw natin sa buhay natin, na parang feeling natin, gusto natin i-undo yung mga nagawa natin. Di ba? Pero ang good news, God can cancel your past. Sabi, a lot of people feel that way about life. Di ba? Nasasabi nila, I've made so many mistakes, I wish I could just wipe them out and start over. Diba? Kaya minsan, yun nga, may mga New Year's resolution. Pero sabi nga, failures, problems, and bad decisions, we have all suffered from them. Tama? But some people just can't seem to let go of the past, and as a result, they let their past limit their present opportunities. Kaya yung mga ganong tao, kawawa talaga. Kaya tayo nga, diba, pinagmiministeran natin yung mga ganong klaseng tao. Bakit? Kasi kapag hindi sila naka-move on sa past nila, wala, malilimitahan sila. Di ba? Minsan may mga taong ganon, mismong sarili niya, hindi niya mapatawad. Di ba? Kaya nagiging miserable ang buhay niya. Sino yung may kilalang ganon? Ako noon, ganon ako, pero pinalaya ako ng Panginoon. Na pag may nagawa akong kasalanan, yung alam niyo yun, isang linggo kong iisipin, isang buwan, yung parang paparusahan ko yung sarili ko. Di ba? Meron pa nga, di ba? Yung nagkaroon daw ng ang reach niya, ang goal niya, line of 9, lahat. Tapos ngayon, nung nagka-line of 8, ayaw na mag-aral. Wow, sana all. Yung parang mapapaganong ka. Pero, di ba, isipin mong maigi. Di ba, parang may mga taong ganon na hindi sila maka-get over, maka-move on. Di ba? Pero, ang sinasabi ng Panginoon, sabi they live in a constant state of regret, saying, if only I had done this, if only I had done that, if only I hadn't made so many mistakes. Di ba? Tormented na sila by painful memories, and they cannot seem to get past them. Kaya, dati may ganyan akong prayer noon, na Lord, sinasabi ko sa Panginoon, Lord, remove the bad memories. Diba? Kahit yung isip ko, itouch mo, para mawala yung mga bad memories. Lalong-lalo yung mga, kunwari, nakakaranas ng mga abuse, diba? Inabuso, diba? Minaltrato, kumbaga kung ano-anong mga ginawa sa kanila, sinabihan ng pangit, sinabihan ng hindi magandang salita, di ba? Parang paulit-ulit sa memorya nila. Pero ang Panginoon, nagka-cancel siya, nagbubura siya kahit ng mga bad memories. And sabi nga, God says, it is unnecessary for us to go around with a heavy load of guilt, hurts, and bad memories. Kaya ito na nga lang Ito yung good news ko sa inyo. Kahapon ba o kanina may nangyaring hurt or bad memory sa inyo? Kahapon, meron? Nung isang araw, meron ba? Last week, meron ba? Last month, meron ba? Ang mabuting balita dito, God can erase that. Kaya ni Lord na burahin yun. Diba? By God's power. Amen? Kasi ito ang pruweba. Sabi ng Colossians 2:13-14, when you were dead in your transgressions and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him. Having forgiven, sabi nyo nga, forgiven. Sabi, having forgiven us all, sabi nyo all, our transgressions with S. Shons. Diba? Sabi, having canceled out the certificate of debt consisting of decrees against us, which was hostile to us, and He has, taken it out of the way, having nailed it to the cross. Amen? Ano daw ang inalis ng Panginoon? Lahat daw ng transgressions. With S. Ano ibig sabihin pag with S? Madami. Sukdulan ng dami. Amen? Pero ano sabi dyan? Having forgiven. Pinatawad na. Amen? Ano pa sabi? All. Ano ibig sabihin ng all? Lahat. Some? Sinabi ba dyan? Having forgiven some of your transgression. Hindi, di ba? Ang sabi dyan,
all. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan, pinatawad na ng Panginoon. Ayan, kinancel niya. May certificate pa nga eh. Di ba? Minsan, di ba kadalasan pag may certificate, ano na yan? Di ba? Talagang yung parang kumbaga titulado na yan. May certificate na yan, di mo na yan mababawi. Pero yan di ba? Kinancel na. Vinoid na. Di ba? Yung certificate of debt. Ano yung debt? Utang. Kaya sino sa inyo malungkot pag kinancel ang utang? Ay, wala na akong utang. hindi na kita babayaran. Di ba pag kinancel ang utang, masaya. Uy, wala na akong utang. Thank you. Baka mahalikan mo pa ngayon. Mayakap mo. Di ba pag sinabing cancel na yung utang mo, huwag mo na bayaran 1,000. Ay, talaga. Friend, thank you, BFF. Di ba? Pero ang sinasabi dyan, kinancel na yung utang mo. Sabi mo nga, wala ka ng utang. Sabi mo sa katabi mo, wala kang utang. Di ba? sabi mo, pero sa akin meron Pero yun nga, sabi, consisting of decrees against us, which was hostile to us, and He has taken it out the way, having nailed it to the cross. Ibig sabihin, pinako na sa cross. Kaya dyan yung malalaman, di ba? Dyan yung maaalala na He became sin for us. Sino yon? Si Jesus. Na siya na yung naging kasalanan natin. Diba? Kaya naman, napagbayaran na lahat ng kasalanan natin. Sabi Jesus Christ knows the things we have done wrong, but He did not come to rub them in. Sabi He came to rub them out. Amen? Ayan, sabi, He did not come to condemn us, He came to change us. Amen? John 3:17. Okay, kaya kapag ikaw, naaalala mo pa yung kasalanan mo, na hiningi mo na ng tawad, diba? Hindi na yan sa Diyos. Diba? Kasi once na sinabi mo na sincerely yung kasalanan mo sa Panginoon, binura niya na yan. Okay? Sino dito ang naka-experience nito nung siya ay bata pa? Nalala niyo yan? Yung parang sketch O na parang dinodrawingan. Tapos ang gagawin mo, pag ayaw mo na ng drawing mo, gagawin shing! Tapos magugulat ka, ay wala na. You have a clean slate na, di ba? Yung parang bago na ulit, pwede mo nang pagdrawingan. Parang ganun din daw yung ginawa sa atin ng Panginoon. Sabi, the Bible says that this is what God does with the mistakes we have made. Diba? Parang, shing, wala na. Galing. Diba? When we come to Him, He wipes the slate clean. Okay? Ngayon, sa papanong paraan, diba? Bakit malinis na tayo? Sabi dyan, let us draw near to God with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Diba? And walang iba yan, kundi syempre ang dugo ni Jesus at ang salita ng Diyos. Pero yun nga, how can we draw near to God? That's because in Christ, we can be forgiven. He can cancel our past. Okay? Kaya mamaya, diba? Dahil fagot service natin to, hindi kayo sa mga pastor lalapit. Diba, pastor, burahin niyo po ang kasalanan ko ha. Ng buong 2024, burahin niyo po. Ito po yung mga kasalanan ko. Number 1, number 2, number 3, number 854, ganyan. Diba? Yung mga kasalanan mo. Hindi. Ang lalapitan natin ngayong gabi na to, walang iba kundi si Jesus, si Lord. Bakit? Kasi siya lang ang pwedeng makapagbura ng kasalanan natin. Diba? And sabi nga ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ulit, sabihin natin all. Ayan, di ba? Sabi, ng lahat ng yan, sins. Di ba? Lahat ng kasalanan at lahat ng mga hindi pagiging matuwid. Okay? So, ano yung unang number 1 point? God can cancel our past. God's power can cancel our past. Panay letters ito. Number 2, God's power can conquer your problems. Amen? Amen. Sa bagong taon, di ba, baunin natin to. Alalahanin natin na anumang challenges ang harapin natin sa bagong taon. God's power can conquer your problem. Di ba? Problema lang yan. Di ba? Kaya ng Diyos yan. Okay? Sabi nga dito, God's power is also the power to conquer our problems.
Sabi, everyone has problems. Tama? Taas ang kamay ng walang problema. Wala. Ay, man, nagtataas ba sa dulo? Ay, wala. Sabi, everyone has problems. You have problems, I have problems, we all have problems. Diba? May mga problema tayo. Ang tanging tao nga lang daw na wala ng problema ay yung nasa libingan na. Diba? Kasi patay na wala ng problema. Okay? Pero habang nabubuhay ka, may problema. After ng lahat ng to, babalik ka sa school. At magpa-project ka na naman. May quiz na naman. After ng lahat ng to, magtatrabaho ulit ang mga working. Diba? Magtuturo ang mga teachers. Okay? Yung ko-contact na naman ng ahente ang mga nasa call center. Diba? May mga problema na naman. Diba? Pero, tatandaan natin, babaunin natin, God's power can conquer your problems. Amen? Tatawa kasi ko kay Gerald habang naglalakad kami dun sa sa dagat. Sabi ko dun sa wave, tanggalin mo na, agusin mo na ang lahat ng problema ko. Sabi niya, baka naman agusin ako. Sabi niya. Diba? So, hindi naman. Hindi naman ikaw yung problema ko. Ayan. Sabi. Yeah. Okay? Sabi, God, we all have problems. At sabi nga dito, ito, maganda tong alalahanin. Sabi, the real problem is what we do with our problems. Okay? Ulit lahat tayo may problema. Pero, ang totoong problema pala is kung ano ang ginagawa natin sa problema natin. Naalala niyo yung preaching ko nitong December na yung tungkol sa joy? Diba? Sabi doon, consider it pure joy kapag nakakaranas kayo ng mga problema. Bakit? Kasi nakakapag-produce yun ng endurance, ng perseverance. Ganon din daw tayo dapat na humarap sa ating mga problema. Dapat talagang we take it as stepping stone para makaakyat sa aakyatan natin. Hindi stumbling block, di ba? Para ma-fulfill yung destiny natin. Sabi nga most of us try to solve our problems with our own power. Di ba? Minsan, sariling diskarte. But that just leads to fatigue and frustration. Di ba? How do we know when we are trying to solve our problems with our own strength? Paano daw natin malalaman yon? Because we are tired all the time. Sa sino dito laging pagod? Yan. Kasi daw, kaya lagi kang pagod kasi sinusolusyonan mo yung problema mo ng sarili mo lang. Pero alam mo kung paano mawala ang pagod? Na kahit may problema, nakasmile. Kahit may problema, pogi pa rin, tsaka maganda. Diba? Ipagkatiwala sa Diyos ang problema. Amen? Kasi kung wala ka nang magawa, ba't mo pa dadalhin? O kung may magagawa ka naman, ba't mo... Diba? Ba't mo pa iisipin? Ba't mo pa i-worry? Amen? Kaya ibigay mo sa Diyos. Amen? Yang katabi mo, ibigay mo sa Diyos yan. Diba? Dahil nga, lahat ng problema, ibigay natin sa Diyos. Okay? Sabi, yung, yung meme sa Facebook, yung parang yung tinutulak yung, yung bato. Yung sabi ng ama ba yun? O Diyos, sige, itulak mo yung bato. Diba? Sabi nung tao, Lord, hindi ko magalaw. Hindi ko ma-move. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi ko naman sinabing galawin mo eh. Sabi ko lang, itulak mo. Diba? Ako nang bahala sa susunod na mangyayari. Diba? Tayo minsan ganun din tayo. Diba? Yung parang ginagawa naman natin yung best natin. Diba? Pero akala natin wala nangyayari. Kasi akala natin, diba, yung iniisip natin, yung iniisip natin. Yung parang, alam niyo yun, naintindihan niyo? Kaya dapat ngayon, ang lahat ng problema mo sa 2025, ibigay mo na sa Diyos. Ikaw quiz ka, sa Diyos ka na. Pero mag-aral ka pa rin, ha? Hindi yun, Diyos, ikaw na bahala. Di ba? Ang pagtatrabaho, Lord, ikaw na bahala. Kaya dapat, pray ka muna. Amen? Bago ka sumabak sa mga problema na yan. Sabi nga, a man who was fatigued and prostrated summed it up this way. I am sick and tired of being sick and tired. Diba? Sabi, we get this way when we try to solve our problems on our own. Pero yan ang tatandaan nyo. God wants us to stop trying and start trusting Him with our problems. Diba? Huwag mo nang itry.
Diba? Huwag mo nang subukan isolven ang problema mo. Bakit? Kasi ang solusyon sa problema ay Jesus. Si Jesus lang. Jesus is the answer for the world today. Hindi naman sinabi doon yesterday. Diba? Jesus is for the world yesterday. Hanggang ngayon, today. Above Him there's no other. Jesus is the way. Diba? Hanggang ngayon, solusyon pa rin si Jesus. Okay? Kaya nga dito, sino sa inyo ang may mattress sa bahay? Wow, social mattress. Kumot lang po yung amin. Ayan. Kasi sa mattress daw, kapag ikaw, nandun ka sa ibabaw ng mattress, anong mararamdaman mo? Diba? You will be at rest, diba? Mapapahinga ka. Pero subukan mo itry na ikaw under ka ng mattress. Iano mo yung sarili mo, ikulong mo yung sarili mo doon, ano mangyayari? Masusuffocate ka. Hindi ka makakahinga. Mahirapan ka, hindi ka ma-a-address. Di ba? So, ganun din daw sa sirkumstansya at problema ng buhay natin. Kapag dinaganan mo yung problema mo, ma-address ka. Di ba? At magtiwala sa Diyos. Pero kapag ikaw nasa under ka ng problema mo, yan, masusuffocate ka. Prostrated, di ba? Ang kalalagyan mo. Naintindihan? Kaya laging above. I will soar with you. Kanya-kanya ng tono. Above the storm. Diba? Hindi sinasabing under. Above. Diba? Kailangan ikaw yung umibabaw sa iyong problema. Amen? Amen. Kaya ngayon 2025, ang goal mo, kung may problema, ipagpasa Diyos. Amen? Huwag ikalugmok, huwag ikapangit, di ba? Sa halip, ibigay sa Diyos. Okay? Sabi mo sa katabi mo, dapat yung 2025 mo, maganda ka pa din. Okay? Sa mga lalaki, magandang lalaki. Di ba? Sana, hindi yung, uy, nag-2025 lang, para ka ng 45. Di ba? Yung parang, yung kailangan, sa 2025, talagang, ano ka pa rin, hindi ka stress ng mga problema kasi ipagkakatiwala mo yan sa Lord. Amen? Amen. Sabi nga ng Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? The answer is nothing. Di ba? Pag binasa niyo yan lahat, sabi, nothing can separate us from God's love. Sabi, nothing can swallow us up or destroy us. Sabi, no matter how dark a situation may be, God can turn on a light. Amen? Sabi, no matter how hopeless life seems, God is there to help. Amen po? Ngayong taon nga, di ba, marami rin akong ganong naranasan na parang ang dilim na, parang hopeless na. Pero ang galing, dumadating pa rin ang Panginoon, di ba? He will come and save us. Diba? Talagang tinutulungan niya pa rin. Kala mo wala ka ng pang-ambag, pero meron pala. Diba? Nakasiksik lang doon sa frame. Diba? Nakasiksik lang sa bulsa ng tatay mo. Kailangan mo lang kunin. Joke lang. Diba? May mga akala mo ganito, akala mo ganyan. Pero si Lord, lagi siyang tumutulong. Amen? So, God can cancel your past. God's power can conquer your problems. And last na lang, God's power can change your personality. Sabi niyo nga, personality. Ito ang ganda kasi pag sinabing personality, di ba? Ano yan, yung mga pagkatao, di ba? Yung loob mo, yung kahit nga, ang galing kasi, di ba? Sabi sa It's Supernatural, pag na-born again ka, tinanggap mo si Jesus, kahit DNA, pwedeng mabago. Amen? Kaya, pwede kang mabago. Sabi mo sa katabi mo, pwede kang mabago. Kaya, eto, ang tinanong ni Ate Mer, ay, hindi pala. Di ba may mga tanong na ganito, yung sa reflection, yung what would you like to change about yourself? Di ba? This year, 2025, anong gusto mong baguhin sa sarili mo? Sabi nga, change is not easy, but how would you complete this sentence? Sabi, if there is one thing I could change about myself, it would be, syempre, kanya-kanya kayong sagot, it would be my diet. It would be my kilay. It would be my color, kaya magko-kojik ako. It would be my job, kaya mag-a-apply ako ng iba. It would be my ganto. Diba? Parang ang daming it would be. Pero alam nyo ba, but when we are taking
speaking about real change, next, it takes time. Diba? Tatandaan mo yan, pag nagdesisyon ka na magbago, it takes time. Kaya ang sinasabi ng Panginoon dito, simulan mo na ngayon. Diba? Ako nga, hindi ako naniniwala dun sa Ako kasi na pagdaanan ko rin yon. Hindi ako naniniwala dun sa January, magda-diet na ako. Kasi pwede mo na akong gawin ngayon. Diba? Sa January, tatanggalin ko na yung soft drinks ko. Pwede mo namang gawin ngayon agad, right away. Ba't mo pa inaano sa January? Sa January, hindi na ako magiging magagalitin. Pwede naman ngayon, mamaya agad, apply mo agad. Naintindihan? Laging sa January, sa December, sa July, ganyan-ganyan. Pwede ngayon. Diba? Diba kaya natatawa ako sa mga, mga tao ngayon, kaya today? Diba? Pag si Lord kaya nagganon sa'yo, Boninay, kaya today? Diba? Lord, mag-ano na ako, mag-ayos na yun. Ella, kaya today? Diba? Magde-devotion na ako, Lord, kaya today? Magsiseryoso na ako, kaya today? Diba? Kasi today is the day of salvation. Diba? Laging wala, sabi nga, tomorrow, hindi tayo sure doon. Kaya nga ang tomorrow, pinagkakatiwala natin sa Panginoon Ang tanging hawak natin ay yung today, yung ngayon. Diba? Kaya magagalit ka ba o hindi, ikaw ang may hawak niyan. Mababad trip ka ba, hindi, ikaw ang may hawak niyan. Sasaya ba ang New Year mo, ikaw ang magdedesisyon niyan. Naintindihan? Ang mahalaga, sabi mo, ngayon na. Sabi mo sa katabi mo, ngayon na. Diba? Magbabati ba kayo? Ngayon na. Hindi next year. Diba? Naalala niyo yung kwento ko sa inyo? Diba? Kinuwento ko yun sa inyo. Ka-member natin yon. Diba? Na, Pasko. Hindi naghiraman ng Gatsby wax. Nagkaaway, magkapatid. Diba? Kina next yearan, binati. Sipin niyo maigi. Hindi naghiraman ng Gatsby wax. Gatsby wax. Hindi nagpansinan ng January, February, March, April hanggang December. December lang ng pagod service nagbati. Sipin niyo maigi yun. Parang, Oo, posible yun. Diba? Ang tindi, diba? Gatsby wax. Ang tindi ng pinag-awayan. Dahil lang sa buhok. Hindi niyo alam yung Gatsby wax. Ano pa ba yung inyo? Gel. Gel. Kala ko mantika. Yeah. Yung Gatsby wax, yung ginaganon para tumigas, para gumanon. Ngayon, isang araw may dalawang magkapatid. Hindi naghiraman ng Gatsby wax. Nag-away. Hindi nagbate. Kina next yearan pa nagbate. Gets nyo na? Yan. Gets nyo na. Parang ang sinasabi dito, kung may pinapagawa si Lord, kung meron kang babaguhin sa sarili mo, ngayon na. Amen? Kung may babatiin ka, ngayon na. Hindi yung next year kasi hindi mo alam. Di ba? Kung mamaya, maputokan ka ng boga dyan. Diba? Kailangan ngayon na. Diba? Wag naman sana in Jesus name. Diba? Magpaputok ka ng sinturon ni Jude. Diba? Kailangan ayos ka. Ayos ka sa Diyos. Ayos ka sa tao. Diba? Pero in Jesus name, wag na kayo magpaputok kung ano-ano. Yan. Kahit watusi pa yan. Yan. Magano lang kayo, turotot na lang. Tsaka yung kaldero ng nanay nyo, gano'n ninyo. Yeah, wag na lang kayo magpaputok. Pero yun nga, kung may pinapagawa si Lord, ngayon na. Okay? Sabihin nyo, sa katabi nyo, ngayon na. Yan. Kasi it takes time. Okay? Naintindihan? Amen? Amen. Sabi nga, pero ito nga, did you know that God uses a two-step process? Dalawa lang. To change us. Yan. Makinig ha. Ilagay sa isip, sa puso. Dalawa lang ang step ng Panginoon sa process ng pagbabago niya sa atin. Hindi mahirap. Dalawa lang. Una, the first step is, explained in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. It says, sabi dyan, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, naintindihan? Ang una palang step para magbago, kailangan tanggapin mo si Jesus.
Bakit? Kasi kapag na kay Jesus ka, bagong nilalang ka na. Amen? Kaya di ba, ang galing, kapag ang tao, naging Christian, tinanggap si Jesus ng totoo, nababago talaga siya. Di ba? Kasi si Lord, binibigyan niya ng Holy Spirit yung tao na yon. At nagkakaroon ng bagong pahina ang buhay niya para magkaroon ng bagong buhay. Di ba? And sabi nga, the initial turning point is when we commit our lives to Christ. Sabi, we are not the same anymore. A new life has begun. This is why the Bible calls this step being born again. Na pag tinanggap ni God si Jesus, born again na siya, bagong tao na siya. Okay? And sabi nga, being born again doesn't mean we are reincarnated. Sabi, it simply means we get a chance to start over. Napakaganda kasi nun. Sabi, it is not turning over a new leaf. Di ba kasi akala natin, binaliktad lang. But getting a new life. Di ba? Anong mas gusto nyo? Bond paper na nagkamali ka, buburahin lang, o bibigyan ka ng bagong bond paper? Bago, di ba? Kasi sino nakarana sa inyo nung naglalapis pa tayo? Pag mali, buburahin mo, andun pa rin yung bakat, di ba? Andun pa rin yung bakas ng lapis. Parang ganun daw sa buhay natin. Every time na nag-New Year's resolution tayo on our own, parang binubura lang, pero nandun pa rin yung bakas. Pero ang pagiging born again, binibigyan ka ng bagong buhay. Di ba? Ng bagong bond paper, a fresh start. Sabi, it is a new beginning with a big difference. Di ba? Na may pagbabago na ngayon. May kaibahan na. Sabi, we now have a new nature and the indwelling Holy Spirit. Yun. May tutulong na sa'yo. Dati kasi walang tumutulong sa'yo magbago. Kaya nauso ang gusto kong bumait pero di ko magawa. Di ba? Kasi walang Holy Spirit yung ganon. Di ba? Pero, nung ikaw ay tumanggap na kay Jesus, ang galing. Bakit? Kasi may tumutulong na sa'yo. Yung parang uupa ka na dapat, oy Althea, wag. Di ba? Parang, wag, kamayan mo na lang. Di ba? Ganon si Holy Spirit. Di ba? Yung, dudukutin mo na, nakawin mo na. Pero kung may Holy Spirit ka, wag. Di ba? Kaya naibalik yung cellphone eh. Pero, magbago ha. Di ba? Parang, di ba? Kasi kailangan, sabi, we now have a new nature and the indwelling Holy Spirit. Di ba? Kaya, sa mga may Holy Spirit talagang tumanggap kay Jesus, alam mo na. Alam mo na gagawin mo, hindi ka na papadaig sa datihan mo. Di ba? Alam mo nang ganun yung datihan mong pagkatao eh. Di ba? Kaya dapat, maging born again. Amen? Di ba? Kaya yun, sabi, being born again is like being born the first time. It is only the beginning. Sabi, we have a new life and we are being changed. Ayan. So, pangalawa naman na step, una, yung pagbabago ni Lord, ginagawa niya tayong born again. Pangalawa, ito, nasa sa atin. Yung Romans chapter 12, verse 2. Sabi dyan, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Diba? So, ibig sabihin, yung una, nasa Diyos. Binoborn again ka. Pangalawa, nasa sayo. Diba? Na kailangan, i-transform mo yung sarili mo. Basa ka ng Bible hanggang sa magbago yung isip mo. Kasi alam nyo, ganito yan ha. Marami ako kahit ako naranasan ko yon. Naging Christian na ako, na born again na ako, pero nagmumura ako. Dati. Pero as I read the Word of God, nagbasa ako ng Bible, nagpray ako ng nagpray, attend ako ng gawain, unti-unti nawala. Diba? Dati, laging ganun. P.I. Diba? Ngayon, purihin si Lord. Purihin ng Diyos. Ganun na. Bakit? Kasi may pagbabago every time na nagbabasa ka ng Bible. Iyan ang kailangang mangyari sa mga buhay natin. Okay? Kaya, be transformed by the renewing of your mind. Ang ganda nung The Message na translation. Sabi dyan, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Di ba? Ang galing nung pagkakasabi niya, huwag ka masyadong
maging adjusted sa culture mo. Na kapag tiningnan ka, fit na fit ka dyan. Sabi, instead fix your attention on God. You will be changed from the inside out. Sabi, readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Ang galing ng the message. Sabi, unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. Sabi, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Kaya ng prayer natin, na tayo maging ma-develop tayo, ma-well-formed tayo, di ba? Hanggang sa maging matured tayong lahat. Amen? Kaya yun yung mga dapat nating isaalang-alang. Kaya ngayon talaga ay tawag doon, di ba? Dahil Fagot Service, ano ang mga personality natin na kailangan pa nating ipabago sa Panginoon? Ba? Actually, nung nakaraan talaga, may andaming mga nag-aano sa akin. Nagpo-push aking ma-high blood. Diba? May mga sumbong, may mga nalalaman ako na pero sabi ko, hindi, maganda ang Pasko ko. Magagandahan ko yung New Year ko. Diba? Kahit yung mga, parang enkwentro dito, yung mga pangyayari. Alam ko kung sino yung mga gumawa nun. Alam ko kung sino yung mga, suspect. Yung mga ganon. Alam ko talaga. I tell you honestly, kilala ko sila. Pero I chose not to approach o kaya naman ay mag-took ng action kasi gusto ko muna isaayos Parang pero ayon, ang Bible napakalinaw niya regarding sa kasalanan. Naalala niyo si Achan? Si Achan kaya bakit siya parang pinatay ng Diyos? Kasi 'di ba ang Diyos meron siyang foreknowledge. 'Di ba? Parang sa part ng mga tao, ng mga Bible scholar, ba't hindi binigyan ng mercy? Ba't hindi binigyan ng tsansa? Kasi alam niyang hindi magbabago. Alam niya na hindi magre-repent. Kaya for example, ikaw yung tao na may ginawa ka pero wala ka man lang ka-remorse, wala kang ka-repent, intayin mo. 'Di ba? Baka may gawin ng Diyos, 'di ba? Na hakbang laban sa iyo. Naalala niyo si 'di ba? Sino yung namatay din na nagnakaw sa New Testament? Ananias and Sapphira. Namatay yun dahil sa pira. Sa pagnanakaw ng pira. 'Di ba? Pero grace na yun under na yun ng grace pero pinatay. Kaya parang tayo, alam natin yung Bible 'Di ba? Kaya minsan parang mapapaisip ka, magre-repent ako o hindi? Pagsisisihan ko tong bagay na to o hindi? 'Di ba? Pero nasa sayo 'yan. 'Di ba? Kung gusto mong i-challenge ang Panginoon, kung gusto mong makita yung kapangyarihan niya, then go. 'Di ba? Huwag ka mag-repent, huwag ka magsisi. 'Di ba? Pero kung alam mo, kung meron kang fear of the Lord, 'di ba? Talagang yun baguhin mo yung mga sarili natin. Yung sarili, 'di ba? Yung mga parang halimbawa, sa mga minsan kasi 'di ba parang akala natin mga minimal lang na kasalanan, yung mga chismis, 'di ba? Yung mga pagchichismisan, 'di ba? Yung mga pag-aasaran, lahat ng mga parang sorry to say po, yung fornication. Pag sinabing fornication, boyfriend and girlfriend pa lang kayo, pero may ginagawa na kayo, holding hands, yakap, halikan, 'di ba? Yung parang malala na. Ang tawag diyan fornication. Pag nabasa niyo sa Bible, hindi makakapunta sa langit yung gumagawa ng ganun. Kaya 'di ba kapag may mga boyfriend and girlfriend, bilang pastor, anong sabi namin? Huwag niyo nang patagalin, pakasal na kayo. Lalong-lalo na kung walang nagbabantay na sa inyo. Talagang nahuhulog na kayo sa fornication. Lalo ngayon, 'di ba? December, ang lamig ng hangin, parang gusto mong mangyakap, no? Pero kapag ganon, be reminded of what the Word of God says. 'Di ba? Na walang parte, 'di ba, sa kaharian ng Diyos ang mga gumagawa ng ganon. And kaya ko sinabi 'yon kasi kasalanan ng kabataan 'yun 'Di ba? Kumbaga parang ang pinagpapastoran ko ay nasa marupok at mapusok na estado ng buhay.
Di ba? Na parang pag may nakita kang ganito, sunggab agad, parang ganyan. And also, yun nga, taon-taon na lang, di ba? Lagi ko lang din naman na tinatopic yung about sa wrong relationship. Na alam nyo naman na wrong relationship yun, pero pinagpapatuloy nyo pa, yun. Ang dulo nun, kayong bahala. Kayo na bahala. Pero I can testify to you na sa lahat ng mga hindi nakikinig, sa lahat ng mga hindi kinukuha yung advice ng Bible, sa dulo, parang anong nangyayari, kumukuha sila ng bato na pinupukpok nila sa ulo nila. Kaya kapag ganon, wala na lang lapitan. Okay? Wala na lang sisihan. Okay? Para kasi pag mga ganon, wala na, malalaki na kayo, malalaki na yung iba sa atin. Pero as I observe, 'di ba? Hangga't hindi pa natututong manalangin, magpakalalim yung mga kabataan, yung mga tao sa Panginoon, hindi pa. 'Di ba? Meron pa nga 'di ba na mag-aasawa na, pero ako iniisip ko pa rin yung lagay nila. Okay ba sila? Ganyan ba sila? Parang ngayon nila nararanasan na hindi pala talaga biro itong pinasok namin. 'Di ba? Tsaka yun nga, sa mga may, kumbaga parang nasa wrong relationship, manalangin na lang kayo maigi na pakasalan kayo o kaya magpakasal sa inyo. Yung mga pinaglalaban nyo. Okay? So, kaya ganun tayo. Parang, kasi ewan ko kung pinakinggan nyo talaga yung sinasabi ni Ate Beck nung nandito siya. Sabi niya, di ba, yung kay Abraham daw, tsaka Isaac, ang gandang story nun, kasi pagpapakita daw yon ng mga sinosurrender natin sa Panginoon, tsaka sinasacrifice, na for now, ang gusto ng Panginoon, malaman kung mahal mo ba siya. Parang, di ba, kumbaga parang at your age na alam mo na hindi pa time para dyan, pinapasurrender sa'yo ng Panginoon. Di ba? Pero later on, as you studied the Abraham and Isaac scenario, binalik din naman, di ba? In His time, in God's time. Nung nakita ng Diyos na, oo nga, mas mahal ako ng ni Abraham. And some of us ganon. Parang minsan, hanggat hindi pa kayo tumutungtong sa marriage, panay at panay pa rin. Itetesting ka pa rin ng Panginoon. Sinong mas mahal mo? Ako o yung lalaki na yan? Ako o yung babae na yan? Surrender him to me. Diba? I-surrender mo siya sa akin. Diba? Pero ang ending, diba? Ano ko yan, diba? Nasabi ko yan nung kinasal kami ni Ate Mer. Yearly, kami, diba? Lagi namin sinusuko yung sarili namin. Diba? And thank God, bakit? Kasi pinadaan kami ng Panginoon sa ganon. Yung parang, akala namin yun na, hindi pa pala, laging umaawat si Lord. Laging ganon. Diba? Kaya yun, di ba? Kaya nung 2020, 10-10-2020, yun na. Sinabi na ng Panginoon, go. Di ba? O wala nang humadlang. May blessing pa. 2020 yun, pandemic yun. Hindi kami nahuli. Walang face mask. Ang daming di ba? Tapos suportado ng lahat. Di ba? Bakit? Kasi right timing. Hindi yung parang ngayon, taas kilay ni pastor. Pag nakikita kayo. Pero ako, kilala niyo ako, mabait pa rin ako pag nakikita ko kayo. Diba? Pag nakikita kong magkaangkas pa rin kayo, mabait ako kasi natututo ko, makatao pa rin naman ako. Diba? Talagang marunong ako rumespeto ng tao sa tao. Pero, syempre, basahin nyo rin yung nilalaman ng puso ng Diyos. Hindi puso ko, ng Diyos. Yan, okay? Kaya yun, doon tayo. Talagang, balik tayo doon. Okay? Kaya sabi nga dito, next natin, but there is only one thing will keep you from changing and becoming the person God wants you to be. Sabi, it's not the devil, it's not other people, it's not circumstances. Ano kaya yon? It's procrastination. In other words, it's you. Diba? Kaya kung merong hahadlang sa'yo para magbago ka, walang iba, kundi ang sarili mo. Diba? Kaya nasa sa'yo yan, nasa sa'yo kung ngayong pagod service na to, talagang magbabago ka na, aaminin mo sa Panginoon lahat ng mga kasalanan at mga kamalian mo nitong mga nakaraan, magbabago ka,
Diba? So, tutulungan ka ng Panginoon. Kasi marami daw nagsasabi, I'm aiming to change one of these days. Diba? Pero yung one of these days na yon hindi na dumadating. Sabi, one of these days, papapayat ako. One of these days, I'm going to follow my dreams. One of these days, I'm going to have that surgery I need. Pero wag yung surgery. One of these days, I'm to spend more time with my family. One of these days, I'm going to get serious about being a Christian. Laging one of these days. Hanggang sa hindi na dumadating yung one of these days na yon. Kaya naalala niyo sa 10 Commandments, si Pharaoh at saka si Moses, na kapag hindi mo pinalabas yung yung mga Israelita, magiging pula ang ilog na ito. Diba? So, naging pula nga. Ang tigas ni Pharaoh, diba? Kaya sa susunod, pag hindi mo pinalabas ng mga lalabas ang mga palaka dito, mapupuno ng palaka ang buong Ehipto. Di nagkaroon ng palaka. Tapos sa story pala na yon, merong tagpo doon na sinabi ni Moises, hanggang kailan mo titigasan ang puso mo? Hanggang kailan mo pawawalain tong mga palaka na to? Ang sagot pala ni Pharaoh doon, tomorrow. Tomorrow. Bukas. Kaya alam niyo, meron ngang may kataga na naimbento or tula ata to, one more night with the frogs. Diba? Pero kung kayo papipiliin, gusto niyo makasama ang palaka? Maging katabi? Diba? Nasa damit mo, nasa ilalim ng damit mo, palaka. Mga ganun-ganun, no? Pero alam niyo, ganun din daw ang kasalanan. Kapag pinapatagal natin, kapag pinoprocrastinate natin, para siyang palakang katabi mo, na nagpapapangit sa'yo, nagpapapangit ng amoy mo, nagpapapangit ng lagay mo. Diba? Kaya dapat, hindi ka na mag-tomorrow. Hindi ka na mag-procrastinate. Amen? Amen. Huwag na nating intayin, di ba, na dumating pa si Lord, na ganito at ganyan. Di ba? Sabi nga, you and I do this all the time. We procrastinate by putting off changes that we know will be good for us. Why? Maybe we are complacent. Maybe we are too lazy to change. Maybe we are afraid because we don't know what the changes will involve. Maybe we are too proud or just stubborn. Sabi, whatever the reason, we procrastinate, we wait, and we avoid. Pero, yun nga, papaalala ko sa inyo, sa NASA kasi, kapag daw nilaunch na ang spaceship, napakarami daw na energy na gasolina ang kailangan. Gasolina ba tawag nila doon? Na kailangan pag nilo-launch na. Pero once kasi na nasa alapaap na, konti na lang daw ang kailangang energy or gasolina. Kasi nasa na siya, lalong-lalo na kapag nasa outer space na. Ganun din daw sa pagbabago. Ma-effort lang sa una. Parang ang hirap lang sa una. Sa mga pag-surrender, akala natin ang hirap. I surrender him to you, Lord. Sakit-sakit. Diba? Broken-hearted talaga ako. Ayoko siyang isuko. Ayoko tong isuko. Iiyak-iyak ka pa. Pero as you go along, nagugulat ka, tapos lalo kapag na-inlove ka kay Lord, masasabi mo sa dulo, tama pala ginawa ko. Diba? Masasabi mo sa dulo, praise God. Diba? Kasi naayos ako. Praise God, sinunod ko ang Panginoon. Laging tatandaan, sa una, ang mahirap. Pero as you go along, as you obey the Lord, magugulat ka, magiging easy na lang. Kahit sa sasakyan, alam niyo yan, mabigat sa una. Pero kapag nandun ka na, doon ka na magsisigunda, tresera, 40, kwarta. Pero ba yung bato, kwarta? Diba? Tuloy-tuloy na. Naintindihan? So, ganun din. Pag tayo, dinesensyonan natin ngayong gabi na to, na isuko sa lahat sa Panginoon. Kasi Lord, naniniwala ko ang ganda ng plano mo sa akin sa 2025. Amen? Kaya lahat ng mga hindrance na to, lahat ng mga nagpapabagal sa akin, lahat ng mga nagpapatigil ng daloy ng blessing sa akin, tatanggalin ko na. Diba? Yun ang dapat mong idesisyon ngayong gabi na to. And tutulungan ka ng Panginoon. It will be easy. Kaya alam niyo, ipapaalala ko ulit ito sa Exodus 14:13. Kaya sinabi ng Panginoon kila Moses, di ba? Sabi, do not fear. Stand by and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today.
For the Egyptians whom you have seen today, you will never see them again forever. Amen? Yan ang dinideklara ko sa bawat isa sa atin. Yung ngayong nakikita mo pa na mga Ehipto, mga sumasagabal sa'yo, kasalanan sa'yo, nakikita mo ngayon, pero you will never see them again forever. O ngayon, sa papanong paraan? Suko mo kay Lord. Bigay mo yan kay Lord. Amen? So ano yung tatlo na yon? God's power can cancel your past. God's power can conquer your problems. And pangatlo, God's power can change your personality. Nawa po, di ba? Sabi nga, God has the power to make changes in your life now. He will give you the power to cancel your past, to conquer your problems, to change your personality. But you have get started. Kaya ang tanong dito, why not start today? Diba? Kaya umpisahan na natin yung ating pagbabago. Umpisahan na nating magdesisyon kasi kung bukas pa, it may be too late na. Diba? Sabi ko nga sa YA kahapon ba yun? O, kahapon nga. Dalawa lang naman ang pwedeng mangyari pag hindi ka nag-decide na magbago. Una, pwedeng dalawa ang mangyari. Una, magbago ka na ngayon dahil sa pagdedesisyon mo. O pangalawa, may mangyari pang hindi maganda tapos tsaka ka magdedesisyon na magbago. So ngayon, alin doon ang pipiliin nyo? Diba? Na magbago na, initiative mo na magbago, o kung yung kailangan may mangyari pa bago ka magbago. Intindihan? Ako, marami akong alam na gano'n, yung nagbago sila kasi nagka-TB sila. Nagbago sila kasi nakulong sila. Nagbago sila kasi nagkasakit sila. Nagbago sila kasi naaksidente sila. Pero hindi ba pwede nating piliin ngayon na magbago for the glory of God? Diba? And again, ang pagbabago, wala yan sa bagong taon. Hindi yan nakabatay sa bagong taon na sasalubungin natin. Ang pagbabago, nakabatay yan kay Jesus pa rin. Naintindihan? Kasi marami sa mga tao ngayon, may bagong taon pero walang bagong buhay. Pero praise God, narinig mo to. Bakit? Sa pagsalubong mo mamaya sa bagong taon, pwede kang magkaroon ng bagong buhay. Amen? Let's pray.